kay Cleopatra o Clea for short, si Apollo na ang lalaking para sa kanya. Ang lalaking magbibigay sa kanya ng masaya at malaking pamilya sa hinaharap. Subalit, ang lahat ng yun ay naglaho nang maabutan niya ang nobyo na may kasamang ibang babae sa kama nito sa kondo. Halos madurog ang puso ng dalaga at hindi napigilang tumulong kanyang mga luha nang makitang walang saplot ang dalawang taong mahalaga sa kanya. Hindi siya makagalaw sa sobrang gulat. Nang makita siya ni Apollo ay blanko lang ang mukha nito. Pinulot ni Apollo ang damit niya at isinuot niya yun. Sa kanya nilapitan si Cleo. Ang buong akala ni Cleo ay magpapaliwanag sa kanya si Apollo kung bakit kasama nito ang best friend ni Cleo. Pero para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang paalisin siya ni Apollo at hindi man lang nagpaliwanag kung ano bang nangyayari. Tiningnan ni Cleo ang best friend niya pero umiwas ito ng tingin. Minahal ni Cleo si Apollo kahit na sa kabila ng alitan ng kanilang mga pamilya. Ang buong akala niya, katulad niya ay ipaglalaban din siya ng nobyo pero nagkamali pala siya. Paano niya nagawang pagkatiwalaan ang dalawang taong mahalaga sa kanya? Ang tinuring niyang best friend at kapatid ang aahas sa nobyo niya. Hindi niya akalaing mga taong malapit pala sa kanya ang wawasak ng puso niya. Subalit, ano ang gagawin ni Cleo kapag nalaman niyang dinadala niya ang anak nila ni Apollo? Gagawin niya ba itong susi para makuhang muli ang binata o ipagkakait niya ang bata bilang ganti sa pananakit nito sa kanya? Patingin-tingin sa paligid si Cleo kung nasa sala ba ang pamilya niya. Nang hindi niya naman makitang mga ito ay dahan-dahan siya lumabas ng kwarto niya. Ilang araw na siyang hindi pinapayagan na lumabas dahil grounded siya. Tumakas na naman siya noong nakaraang linggo para makipagkita kay Apollo. Apollo is her boyfriend pero nahuli sila ng kuya niya at isinumbong siya sa mga magulang nila kaya grounded siya. Hindi siya pwedeng lumabas kahit saan siya pumunta. Dumaan siya sa likod ng bahay nila pero mabilis siyang nagtago sa likod ng pader nang makita niyang may gwardiya doon. Maaaring nalaman na ng mga magulang niya kung saan siya dumadaan sa tuwing tumatakas siya. Bumalik siya at nagtungo sa isa pang dinadaanan niya. Napangiti na lang siya nang wala siyang makitang tao sa paligid. Nagtatago siya sa mga naglalakihang halaman at nang makarating siya sa pader, hinanap niya ang ladder na tinatago niya sa gilid ng puno. Isinandal niya na ito sa pader at mabilis na umakyat. May kataasan ng pader nila kaya palagi siyang buwis buhay sa pagtakas niya. Mapuntahan niya lang si Apollo. Ilang araw niya na rin kasing hindi natatawagan ang nobyo. Wala rin siyang nare-receive ng mga text from Apollo kaya naisipan niyang puntahan ito sa kondo niya. Daing niya nang magasgasan ng palad niya. Mabuti na lang at nakapants siya kaya hindi nagasgasan ang tuhod niya. Nang makita ni Clay ang isang sasakyan na papalapit sa bahay nila ay mabilis siyang tumakbo paalis dahil kotse yun ng kuya niya. Malalagot na naman siya kapag nahuli siya nito sa pagtakas niya. Nang makalabas siya ng subdivision ay sumakay siya kaagad sa taxi patungo sa kondo ni Apollo. Balut na balut ang katawan niya para walang makakilala sa kanya in case na may makasalubong siya sa mga pinsan niyang lalaki. Napangiti na lang siya nang makarating siya sa kondo ni Apollo. She really miss him so much. Ano ba kasing ginawa nito sa nakalipas na araw para hindi magparamdam? Ni text o tawag, wala man lang natanggap si Cleo. Nang makarating siya sa harap ng kwarto ni Apollo, inalis niya na muna ang pants at jacket niya. Masyado na kasing mainit. Hindi na siya kumatok dahil alam niyang tulog pa ng ganitong oras ang boyfriend niya. Alam niya naman ang passcode kaya nakakapasok lang siya. Mabuti na lang at nakatakas siya ngayon. Susulitin niya ng mga oras na makasama niya ngayong araw si Apollo. Dahil pag uwi niya, paniguradong galit na naman ang pamilya niya maririnig niya. Pumasok na siya sa loob ng kwarto ni Apollo. Dahan-dahan pang pagbukas niya ng pintuan pero naglaho ang lahat ng mga ngiting yon nang makita niyang may kasama si Apollo sa kama. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Hindi niya makita ang mukha ng babaeng katabi ni Apollo. Napatingin na lang si Cleo sa nagkalat ng mga damit sa sahig. Hindi niya alam kung anong gagawin niya.
Hindi siya makagalaw. Tila wala ring mga salita ang lumalabas sa bibig niya. Habang tumatagal na nakatingin siya kay Apollo, mas lalo niyang nararamdaman ang sakit at napoproseso niya sa utak niya kung anong nangyayari at kung anong maaaring nangyari sa kanila kagabi. Gumalaw sa pagkakahiga niya si Apollo at dahang-dahang iminulat ang mga mata niya. Napahawak pa siya sa ulo niya nang pumintig yun sa sakit. Napatingin na lang si Apollo sa pintuan nang marinig niyang isang hikbi. Halos bumalikwas siya sa pagkakahiga niya nang makita niya si Cleo na nasa harapan niya na. "Cleo?" Gulat niyang tawag dito. Gumalaw na rin ang katabi ni Apollo at tiningnan niyon si Cleo. Hindi niya alam kung saan ba siya nagkamali. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi siya tinatawagan ni Apollo? Pagod na ba siya sa relasyon nila, lalo na sa sitwasyon ng mga pamilya nila? Bakit? Tanging lumabas sa bibig ni Cleo. Hindi alam ni Apollo kung saan siya kukuha ng sagot. Napatingin na rin si Apollo sa kama niya at nanlaki rin ang mga mata niya nang makita niyang may katabi na siya. Hindi niya alam kung anong nangyari kagabi dahil ang alam niya lang ay nag-inom siya sa bar. "Apollo, bakit?" Halos bulong na lang ang pagkakasabi ni Cleo noon. Wala siyang ibang tatanungin kung bakit ito nagawa sa kanya ni Apollo. Bakit siya nagawang lokohin ng lalaking paulit-ulit niyang pinaglalaban sa pamilya niya? "What are you doing there?" Paus na tanong ng babaeng katabi ni Apollo nang makita niya si Apollo nakatayo lang. Namumungay pang mga mata niya nang bumangon siya pero tila nabuhusan siya ng tubig nang makita niya si Cleo. Mas lalong kumirot ang dibdib ni Cleo nang makita niya na kung sinong babaeng kasama ni Apollo. "Paano niyo nagawa sa akin to?" Nasasaktan tanong ni Cleo pero walang sumasagot sa tanong niya dahil parehong gulat pa si Apollo at ang babaeng kasama niya. "Paano niyo ako nagawang lukuhin? Sagutin niyo ako!" Malakas na sigaw ni Cleo. Napahaguluhol na lang siya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Gusto niyang sampalin si Apollo pero nangihina siya. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. "Ivory, you're my best friend pero bakit mo nagawang ahasin ng boyfriend ko?" Umiiyak niyang saad. Hindi niya lubos maisip ng dalawang taong mahalaga sa kanya nagawa siyang saktan at lokohin. "What are you doing here?" Malamig at blankong tanong ni Apollo. Sa tinig niya tila ba walang karapatan si Cleo na pumasok sa kondo niya. Matagal nang pumapasok si Cleo sa loob ng kondo ni Apollo kahit hindi siya nagpapaalam dahil kusang ibinigay ni Apollo sa kanya noon ang passcode ng kondo niya. Hilaw na natawa si Cleo. "What am I doing here? Sa pagkakaalala ko, I'm your girlfriend, Apollo." Saad niya pero nanatiling blankong mukha ni Apollo. "Is that a reason to come inside my room without my permission?" "Dahil una pa lang, hindi naman ako nagpapaalam sa'yo kapag papasok ako ng kondo mo." Galit na sigaw ni Cleo. "Apollo, please, enough." Sabat na ni Ivory. Nahiya siya kay Cleo dahil best friend niyang nasasaktan niya ngayon. Hilaw namang tumawa si Cleo na magsalita si Ivory. "I thought that you're my best friend. I treat you more than a sister tapos ito lang ang gagawin mo sa akin. Anong ginawa ko sa'yo, Ivory, para gawin mo sa akin to?" Napapaigting na lang si Apollo sa tuwing humihikbi si Cleo pero wala nang atrasan sa pinag-iisipan niya sa loob ng ilang araw. He needs to break up with Cleo pero hindi niya alam kung paano niya ito hihiwalayan at ngayon na may matindi ng dahilan, paniguradong si Cleo na mismo makikipaghiwalay sa kanya. Hindi sumagot si Ivory sa tanong ni Cleo. Niyuko niya lang ang ulo niya habang hawak-hawak ang kumot para takpan ang katawan niya. "Apollo, wala naman tayong problema. Pinaglaban kita sa pamilya ko kahit na nasasaktan ko na sila. Pinili pa rin kita pero bakit mo nagawa sa akin to?" Halos mahirapan na sa paghinga si Cleo dahil naninikip ng dibdib niya. Humahagulhol na siya dahil ginagawa niya lahat ng makakaya niya mapuntahan lang si Apollo. Tapos ganitong maaabutan niya, ganitong masasaksihan niya. Gustong lapitan ni Apollo si Cleo lalo na nang muntik nang mawala ng balanse si Cleo. Nanginginig ang mga tuhod niya pero pinilit niyang maging malakas. Ayaw niyang kaawaan lang siya ng mga taong trumaydor sa kanya. "Cleo, I know that you're aware about the situation of our family." Umiiyak na tumatawa na si Cleo. "Yun lang?" Her voice cracked. "Apollo, pinaglaban kita kahit ang hirap-hirap. Minahal kita kahit alam mong imposible na magkakaayos pa ang mga pamilya natin. Paulit-ulit akong nakipag-away sa pamilya ko para sa'yo. Ang tagal na natin, tapos ngayon mo lang yan sasabihin." "Hindi kita pinilit na ipaglaban mo ko.
Putang inang dahilan mo yan, Apollo! Putang ina mo! Oo, hindi mo ako pinilit pero nangako kang gagawin mong lahat para tayong dalawang maging ending. Kahit na ayaw tayong tanggapin ng mga pamilya natin, kaya ako piniling ipaglaban ka! Hindi na nakaimik si Apollo. Malaki ang pagpipigil niya sa sarili niya para lapitan si Cleo. He needs to continue this dahil lalo lang silang mahihirapan kung maraming hadlang sa relasyon nilang dalawa. Libo-libong kutsilyo ang tila nararamdaman ni Cleo sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang pinapatay. Halos hindi niya na makita ng malinaw si Ivory at si Apollo dahil sa mga luha niya. I hate you. I hate you, jerk! Mahina niyang wika. Ramdam mong sakit na mararamdaman niya ngayon. Tinalikuran na ni Cleo si Ivory at si Apollo saka siya lumabas ng kondo ni Apollo. Sa bawat hakbang niya, ramdam niyang bigat ng nararamdaman niya. Ang sakit-sakit. Para bang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit. Gago ka ba? Bakit mo sinabi yung mga yon? Sigaw ni Ivory kay Apollo nang makaalis na si Cleo. Ako lang bang nanakit sa kanya? What are you doing in my room anyway? Get out! Malamig na saad ni Apollo saka siya pumasok sa banyo niya para maligo. Tila ba na walang epekto ng alak sa katawan niya sa nangyari. Para ng zombie kung maglakad si Cleo. Pinagtitinginan na siya ng mga taong nakakakita sa kanya pero wala siyang pakialam dahil walang makakaintindi ng sakit na nararamdaman niya. Humagulhol na siya kahit na nasa public place pa siya. Gusto niya nang umuwi, gusto niya nang makauwi sa kanila. Alam niya pagagalitan siya ng pamilya niya. Sana pala nakinig na lang siya sa pamilya niya. Tama nga sila. Lolokohin lang siya ni Apollo. Si Apollo na pinagkakatiwalaan niya higit pa sa pamilya niya. Nang makalabas ng building si Cleo napaupo na lang siya sa gilid ng pader. Niyakap niya mga tuhod niya at humagulhol na. Halos mahirapan na siyang makahinga. Pakaramdam niya ay mawawala na siya ng malay sa sobrang panghihina niya. Napapatingin sa kanya mga taong napapadaan pero hindi naman nila ito nilapitan. Kung ganito lang din pala ang magiging katapusan ng relasyon nila, sana pala sinunod niya na lang ang mga magulang niya. Matagal na silang pinaghihiwalay pero pinili niya ipaglaban ang pagmamahal niya kay Apollo kahit nang nagiging kapalit nito ay sampal ng kanyang ina. Ang akala niya, susundan siya ni Apollo. Ang akala niya ay hahabulin siya ni Apollo para bawiin ang mga sinabi niya at magpapaliwanag sa nangyari sa kanila ni Ivory. Pero nagkamali siya dahil mas lalo siyang nasaktan nang hindi siya sinundan ni Apollo. Ilang minuto siyang nanatili sa labas ng building ng kondo ni Apollo pero hindi niya ito nakitang lumabas. Nang tumahan na siya at medyo kumalma ng nararamdaman niya ay umalis na siya. Nagabang na siya ng taxi at nagpahatid sa bahay nila. Habang nasa biyahe siya ay hindi niya na naman mapigilan ang pag-iyak niya. Muli niyang niyakap ang mga tuhod niya na parang batang iniwan ng isang ina. Napapatingin naman sa kanya ang driver, sa kanya inabutan ng tissue si Cleo. Wala namang imik si Cleo na tinanggap ang tissue at pinunasan ng mga luha niya. Tumigil na siya sa pag-iyak niya nang makapasok na sila ng subdivision. Hindi siya pwedeng makita ng pamilya niya na umiiyak. Kung dati natatakot siya sa tuwing bumabalik siya mula sa pagkakatakas niya sa bahay nila, ngayon wala siyang maramdaman kahit katiting na takot dahil mas nangingibabaw ang sakit sa puso niya. Papasok pa lang siya sa loob nila nang marinig niya ng ingay ng pamilya niya. Ano bang silbi ng binantayan niyo siya kung natakasan din kayo? Rinig niya sa sigaw ng kanyang ina. Naabutan niyang pamilya niyang nasa sofa at hinahanap siya. I will find her. Alam ko naman kung saan siya pwedeng pumunta. Saad ng kanyang kuya. Paalis na siya nang mapahinto siya. Nakita niya si Cleo yung nasa likuran na nila. Where have you been? Tanong sa kanya ng kuya niya pero hindi sumagot si Cleo. Lumingon na rin ang mga magulang ni Cleo sa kanya. Saan ka na naman ba nagpunta? Cleo, hindi ka na bata para paulit-ulit ka naming paalalahanan. Where have you been? Galit na sigaw sa kanya ng kanyang ina. I want to rest, please. Walang gana niyang saad at akmang lalampasan na sana ng kuya niya nang hawakan siya sa braso ni Christoph. Sagutin mo kami, Cleo. Saan ka galing? Seryosong tanong sa kanya ng kuya niya. Hinarap ni Chris ang kapatid at inangat ang baba ni Cleo para malinaw niyang makitang mukha ng kapatid. Did you cry? Tila ba biglang lumambot ang tinig ni Christoph dahil baka sa mukha ni Cleo na umiyak siya. Cleo, answer me. May diin niya ng wika pero hindi pa man nakakasagot si Cleo nang muli siyang umiyak. Shit!
Anas ni Christoph at niyakap si Cleo. Nagagalit siya sa kapatid niya pero hindi niya ito kayang makitang umiiyak at nasasaktan. Nagtataka na rin ang mga magulang niya kung anong nangyari. Tumakas ito tapos babalik siya na umiiyak. What happened? Tell me, my little princess. Malambing na saad ng kuya niya pero nagpatuloy ang pagagulhol ni Cleo at mas lalong isiniksik ang sarili niya sa bisig ng kuya niya. Hinaplos ni Chris ang buhok ni Cleo para pakalmahin ito. Napaupo na lang ang mga magulang ni Cleo sa sofa at inintay na lang siyang kumalma para malaman nila kung ano bang nangyari sa kanya. Sabihin mo na sa akin kung anong nangyari please, para alam ko kung anong gagawin ko. Patuloy na wika ni Christoph. Hirap na hirap nang huminga si Cleo dahil barado ng ilong niya. Apollo cheated on me. Umiiyak niyang sagot. Napaigting ang panga ni Christoph at naikuyom ang mga kamao niya. Napahilot naman ang ina nila sa sentido niya. Matagal na namin sinasabi sa'yo na iwan mo na siya. Nakinig ka ba? Cleo, hindi pwede maging kayo dahil pamilya nilang pumatay sa lolo mo. Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Tapos uuwi ka ngayon at iiyak-iyak sa harap namin? It's your fault. Sawang-sawa na rin ang kanyang ina na pagsabihan si Cleo. Ma'am, enough! Saad ni Christoph sa kanyang ina. Palagi mang nagagalit si Chris kay Cleo pero hindi niya ito matiis kapag umiiyak na siya. Cleo! Cleo! Nag-aalala ng saad ni Christoph nang mawala ng malay si Cleo. Mabuti na lamang at naalalayan niya ito kaagad. Napatayo na rin ang mga magulang nila para lapitan ang magkapatid. Dad! The car! Anas ni Christoph. Nagmamadali na ring lumabas ang kanilang ama para ilabas ang sasakyan nila. Binuhat naman ni Christoph si Cleo para idala ito sa ospital. Nakasunod naman sa kanilang ina nila. What happened? Nagtatakang tanong ni William, pinsan ni na Christoph at Cleo. Hindi naman na siya nasagot ni Christoph dahil nagmamadali na siyang isakay sa kotse si Cleo para idala sa ospital. Hindi naman tayo nagkulang ng paninermon sa kanya. Pero bakit ang tigas ng ulo ng kapatid mo, Christoph? You spoiled her too much kaya malakas ang loob na suwayin tayo dahil kinakampihan mo rin siya kapag umiiyak na siya. Nagagalit pa rin saad ng kanilang ina pero nag-aalala para sa anak niya. Dinala nila sa ospital si Cleo. Tiyanak naman siya kaagad ng mga doktor at naghintay sila sa waiting area. Nakakuyom ang mga kamao ni Christoph. Gusto niya suntukin ang mukha ni Apollo hanggang sa magsawa siya pero ayaw niyang iwan si Cleo. Si Apollo na lang palagi ang dahilan kung bakit nasasaktan at nahihirapan ang kapatid niya. Minahal siya ni Cleo tapos niloloko lang siya nito. Napatingin na lang ang mag-asawa kay Christoph nang suntukin nito ang pader. Christoph, ano bang ginagawa mo? Galit na sigaw sa kanya ng kanyang ina. I will kill that bastard. Papatayin ko talaga siya. How dare him to hurt Cleo? She's the princess in our family. We never hurt her. Tapos ang lakas ng loob niyang saktan at lokohin lang ang kapatid ko. Nanggagalaiting saad ni Christoph. Hindi naman masisisi ng mga magulang nila si Christoph dahil mahal na mahal niyang kapatid niya. Nag-iisang babae sa buong angkan nila si Cleo kaya ganun na lang ang pag-iingat sa kanya ng pamilya niya at ng mga pinsan niyang lalaki. Please calm down iho. Let's think about Cleo first. Pagpapakalma sa kanya ng kanyang ama. Look what you did to yourself. Oh God, Christoph. Anas ng kanyang ina nang tumulo ang dugo sa kamaon niya sa sahig. Nurse, excuse me. Tawag ni Aliana sa nurse na padaan sana sa kanila. Yes ma'am. Sagot nito. Can you clean his wounds? Saad niya saka tinuro ang kamay ng anak niya. Tumango naman ang nurse at nilapitan si Christoph. Nahihiya pang babaeng nurse dahil sa gwapo at lakas ng dating ni Christoph. Gamutin lang po natin ang sugat niyo sir. Saad ng nurse. Naupo naman si Christoph sa kanya hinayaan ng nurse na linisin ang sugat niya. Nang matapos linisin ay umalis din kaagad ang nurse. Hindi nagtagal ay lumabas ng doktor na nag-asikaso kay Cleo. How is she? Tanong ni Christoph. She's fine, napagod lang siya and she's pregnant. Hindi nakapagsalita ang pamilya ni Cleo nang malaman nilang buntis siya. That jerk! May diing saad ni Christoph. Christoph, where are you going? Sigaw ng kanyang ina sa kanya nang bigla itong umalis pero dire-diretsong umalis si Christoph. Ang ekspresyon ng mukha niyang tila ba anumang oras ay may mapapatay siya. Pinuntahan ni Christoph si Apollo sa kondo nito
Kumatok na muna si Apollo at nang bumukas ang pintuan ay mabilis na pumasok si Christoph at pinagsusuntok si Apollo. Sa lakas ng suntok ni Christoph, napaupo na lang si Apollo sa sahig. "What the heck is your problem?" sigaw ni Apollo kay Christoph. Wala siyang ibang magawa kundi ang harangan ng bawat suntok sa kanya ni Christoph. "Matagal na ako nagtitimpi sa yung gago ka. Anong karapatan mo para saktan ng kapatid ko?" Galit na galit niyang sigaw. Buong lakas na tinulak ni Apollo si Christoph, saka siya tumayo. Pinunasan niyang dugong nalalasahan niya sa gilid ng labi niya. Naiintindihan niya ang galit ni Christoph sa kanya. "Pinaglaban ka niya, tapos lulukuhin mo lang siya? Hayop ka!" Gumuguhit ng litid ni Christoph sa leeg niya dahil sa galit. Blanko lang naman ang mukha ni Apollo. "You should celebrate it. Ito yung gusto niyo para sa amin, di ba? Ito yung matagal na hinihingi sa akin ng pamilya niyo. Ang iwan ko si Cleo at ngayon ginawa ko, magagalit kayo? Saan ba ako lulugar?" Ani naman ni Apollo. Nang maging maayos ang kalagayan ni Cleo, inuwi na siya sa kanila. Hindi pa rin siya umiimik dahil masakit pa rin sa kanyang nangyari. Nalaman niya na rin, dinadala niyang anak nila ni Apollo. But he don't deserve to know about this. Nagmahal siya pero hindi siya tanga para gamitin ang baby niya para lang balikan siya ni Apollo. Ayaw niyang babalikan lang siya ni Apollo para sa baby, hindi rin ipapaalam ni Cleo ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nalaman niya rin ng binugbog ni Christoph at ng mga pinsan niya si Apollo. Sapat na yun na paghihiganti sa pananakit niya. "What is your plan now? Cleo, nag-iisip ka ba?" Galit ding sad ni William na pinsan nila. Pinoproblema nilang pagbubuntis ni Cleo dahil nahaluan na ng dugo ng mga Monterong mga Sandoval. "Alam mo naman na mortal na kaaway ng pamilya natin ang pamilya nila. Sinabihan ka na una pa lang na layuan ng Apollo na yan, pero bakit naman nagpabuntis ka pa?" Sabat din ni Norman. Kaharap ni Cleo mga pinsan niyang lalaki. Si Cleo ang kaisa-isang babae sa pamilya ng mga Sandoval at ito pang pinakabata sa kanila. "That's enough. Wala naman tayong magagawa dahil nandyan na yan eh. Hindi naman natin pwedeng ipalaglag ang bata dahil kahit na nagmula siya sa dugo ng mga Montero, dumadali pa rin sa kanya dugo nating mga Sandoval." Pagpapatigil ni Christoph sa mga pinsan nila. Tahimik lang naman ang iba pang pinsan ni Cleo dahil pare-pareho lang naman sila ng sasabihin. "So what's your plan now? Are you going to stay here until you give birth?" Singit na rin ni Aliana, ang kanilang ina. Blanko lang naman ang mukha ni Cleo. Ilang araw niya na pinag-iisipan ang gagawin niya. "No, I want to go abroad and give birth there for my child." Diretso na sagot. "Ang tagal na namin sinasabi sa'yo na manatili ka na lang sa England, pero hinintay mo pa mangyari sa'yo to? Kung nabubuhay lang ang lolo mo, paniguradong magagalit yun sa'yo." Sad ng kanyang ina. Alam ni Clay yung nangyayaring away sa pamilya niya at sa pamilya ni Apollo. Pero inisip niyang wala naman silang kinalaman ni Apollo sa kung anumang away ng pamilya nila, kaya pinagpatuloy niyang pagmamahal niya para kay Apollo. "Ikaw ang paboritong apo ni lolo nung nabubuhay pa siya. Dahil nag-iisa kang babae sa pamilya natin. Sa tingin mo, anong mararamdaman niya kapag nalaman niyang nakipagrelasyon ka sa anak ng mortal niyang kaaway?" Anas pa ni Mark sa kanya, kambal ni Norman. "Maintindihan niyo rin ako kapag kayo nang nagmahal ng totoo. Sana lang hindi kayong dumating sa araw na mababaliw kayo sa isang babae." Wika ni Cleo sa mga pinsan niyang mga lalaki. "Ang hirap talaga kapag nag-iisa kang babae sa pamilya niyo. Wala ka man lang makausap na babae na kasing edad mo mula sa pamilya mo. Nag-iisa namang anak ang mami niya, kaya wala siyang pinsan sa mother side. Ako nang mag-aayos sa pag-alis mo. Sabihin mo lang sa akin kung kailan mo gustong umalis." Saad ni Christoph sa kapatid niya. "Gusto ko bukas, kaya ba kuya?" Natawa na lang ang mga pinsan niya sa kanya't napapailing. "Hirap na hirap kami noon na papuntahin ka sa England. Nakiusap na rin sa'yo si lolo nun. Para in case na magkaroon ng gulo ang pamilya natin sa mga Montero, may iwas ka niya sa gulo. Tapos ngayon, madaling-madali kang makaalis ng bansa. Ano ba talagang ginawa sa'yo ng Apollo na yun?" Tanong ni William. Ayaw naman ni Clay yung sabihin kung ano ba talagang totoong nangyari. Kilala niyang kuya at mga pinsan niya, baka mapatay nila si Apollo at baka may mabitawan silang masasakit na salita kay Ivory. Kumirot na naman ang dibdib ni Cleo nang maalala niyang pagtatraidor sa kanya ng best friend niya at ni Apollo sa kanya. Si Ivory ang palagi niyang nilalapitan noon tungkol kay Apollo. Kay Ivory din siya humihingi ng tulong kapag gusto niya makipagkita kay Apollo, kaya hindi niya lubos akalain na best friend niyang aahas sa kanya. "Gusto ko na magpahinga." Saad niya saka siya tumayo at umakyat na sa kwarto niya. "Let her rest.
It's not her fault that she fall in love with that bastard. Pagtatanggol ni Christoph sa kapatid niya. But she can avoid what happened now. Kung pinigilan niyang nararamdaman niya noon, hindi ito nangyari sa kanya ngayon. Iiling-iling na wika ni Norman. Nilock ni Clay yung kwarto niya at nagtungo sa veranda ng kwarto niya. Hanggang ngayon, napapatulala pa rin siya sa tuwing naalala niyang panluloko sa kanya ni Apollo. Ang hirap tanggapin dahil sa dami ng babaeng pwedeng makita ni Cleo na kasama ni Apollo sa kama niya ay ang best friend pa niya. They are like sisters pero ito pa pala ang mananakit sa kanya ngayon. Iniisip pala niyang dada ng mga araw na hindi niya na makakasama o makikita si Apollo. Nasasaktan na siya pero kailangan niyang maging matatag for her baby. Simula ng araw na niloko siya ni Apollo, wala nang karapatan si Apollo sa baby nila. Kapag ba nalaman niya na mas maaga nabuntis siya at nasabi niya ito kay Apollo, pipiliin pa rin ba ni Apollong lukuhin at iwan siya? Ipaglalaban ba siya ni Apollo sa mga pamilya nila? Ang daming katanungan sa isip niya pero siguro nga nakatadhana na talagang hindi silang para sa isa't isa. Bakit ba naniwala siya sa mga mabulaklak na sinabi ni Apollo sa kanya noon? Yun tuloy ang pinangahawakan niya kaya kahit ilang sampal lang matanggap niya sa kanyang ina, sa tuwing tumatakas siya tinatanggap niya. Hinawakan ni Clay yung tiyan niya at mapait na ngumiti. I'm sorry baby kung hindi ka mabibigyan ni mami ng kompletong pamilya. I'm sorry dahil hindi na natin makakasama ang daddy mo. Alam ko magiging mabuting ama sa yung mga tito mo. Wika niya. Nagagalit man sa kanyang mga pinsan niya, hindi pa rin nila matitiis si Cleo. Nanatili siya sa veranda niya. Narinig ang pagbukas ng sliding door niya pero hindi niya nilingon kung sino pumasok. Naupo si Christoph sa harap ni Cleo. Binaba niya isang folder at nilabas ang isang papel. Inasikaso ko ng ticket mo at mga dokumentong kailangan mo paalis bukas. Wika niya. Napaayos ng upo si Cleo dahil hindi niya akalain na asikasuhin nga talaga ng kuya niya kaagad ang mga papeles na kailangan niya. Nahihiya tuloy si Cleo sa kuya niya. Ilang beses siya nakipag-away dito para kay Apollo tapos ito rin palang magiging takbuhan niya ngayon. Sinaktan siya ng lalaking pinaglaban niya. I'm sorry for disappointing you kuya. Mahina niyang saad. Ngumiti naman si Christoph. Kahinaan niya lang palagi ang sorry ng kapatid niya. It's okay. Ang importante ay nalayo ka na sa gagong yun. Ipapagaya ko na kay Yaya ang mga gamit mo para wala ka nang gagawin. Ihahatid din kita bukas papuntang England para masiguro ako na makakarating ka ng ligtas sa bahay natin dun. Tumango na lang si Cleo. Magpahinga ka na, may aasikasuhin pa ako sa kumpanya. Gusto kong malaman kuya kung ano ba talagang pinagmulan ng away ng mga Sandoval at Montero. Kuryosong tanong ni Cleo. Akma na sanang tatayo si Christoph nang bumalik na naman siya sa pagkakaupo niya. Bumuntong hininga pa siya. Walang halos alam si Cleo sa nangyayaring gulo dahil palagi siyang nilalayo ng pamilya niya sa gulo para magkaroon siya ng tahimik na buhay. They had a business back then. Si Lolo and the old man Montero sa business partner. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang nang mawalan ng malaking halagang kumpanya nila. Inangkin ni Lolong kumpanya kahit na alam niyang palubog na yun pero hindi pumayag ang matandang Montero which is ang lolo ni Apollo. Hindi siya pumayag na angkinin Lolong buong kumpanya. Inakyat nila sa korte ang problema nila para magdesisyon kung kanino mapupunta ang kumpanya. Lolo won in that case lalo na't napatunayan na korte na ang matandang Montero ang dahilan kung bakit nawala ang milyong-milyong pera ng kumpanya. Pinalago ulit ni Lolong kumpanya at yun ang kumpanyang hinahawakan ng pamilya natin. Lumipas ang nangyari sa kanila hanggang sa mabalitaan naming pareho silang lalaban bilang gobernador. Alam mo naman kung anong nangyari nung araw na nangangampanya si Lolo. He died in that day because someone ambushed him. Pinagdududahan ng pamilya natin ang pamilya ng mga Montero. Pero nananahimik lang tayo dahil ayaw natin ng gulo. Pero nang mamatay ang matandang Montero, pamilya natin ang sinisisi tinuturong salarin sa pagkamatay niya. Inatake ng mga Monterong pamilya natin. Tinamaan ng bala noon si Daddy. Kaya nagalit ang mga kapatid ni Daddy sa mga Montero hanggang ngayon. Ayaw naming ipaalam sa'yo dahil gusto naming ma-enjoy lang ang buhay mo. Kwento ni Christoph sa kapatid niya. Natahimik si Cleo. Ganun na ba siya kawalang kaalam sa pamilya niya? Binaliwala niya lahat ng mga sinasabi sa kanya ng pamilya niya noong pinaghihiwalay sila ni Apollo dahil ang akala niya simpleng away lang. Alam niya tungkol sa paghihinala ng pamilya niya sa pamilya ng mga Montero sa pagkamatay ng lolo niya. Pero hindi niya yun sineryoso dahil wala namang sinasabi sa kanyang pamilya niya. Are you okay baby? Tanong ni Christoph. Tipid namang umiti si Clay at bumuntong hininga. Inaantok na ako kuya. Saad niya sa kanya, ipinikit ang mga mata niya.
Sige, magpahinga ka na. Ipapagaya ko na lang ang mga gamit mo kay Yaya. Tanging-tango na lang ang sinagot ni Cleo. Rinig niyang pag-alis ng kuya niya pero hindi niya pa minulat ang mga mata niya. Pakaramdam niya pagod na siya kahit wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maupo lang. Kinabukasan, nakagayak na lahat ng mga gamit ni Cleo. Kompleto rin ang mga pinsan niyang lalaki. Gusto nilang ihatid si Cleo sa airport. Are you ready? Tanong ni Christoph. Tumango naman si Cleo sa kanya. Pag-isipan mong mabuti, baka magbago pang isip mo. Sigurado ka ba sa plano mong ito? Baka naman wala ka pang isang linggo doon nandito ka na ulit. Nangaasar na tanong ni William. Don't worry Kuya William, dahil hindi mo ako makikita dito dahil baka kayo pang pumunta ng England. Sagot naman ni Cleo. Nagiging magaan ang pakaramdam ni Cleo dahil sa mga pinsan niya, dahil sa pang-aasar namang ito sa kanya. If you're ready then let's go. Saad ni Mark, hinarap naman ni Cleo mga magulang niya. Dad, Ma'am, aniya sa kanilapitan ng mga ito't niyakap. Mag-iingat ka dun anak. Tumawag ka sa amin if you need anything. Hindi na kami sasama sa paghahatid sa iyo sa airport dahil marami ka namang mga bodyguard. Natawa na lang si Cleo dahil naging bodyguard pa niya mga pinsan niya. Dadalawin ka namin dun minsan. Ipapasama namin sa iyo si Yaya Melba para may mag-aalaga sa iyo habang nagbubuntis ka habang nasa England ka. Sad naman ang kanyang ina. I'm sorry Ma'am and Dad. I know I disappointed both of you. But thank you for the understanding. Aniya na ikinatango na lang ng mga magulang niya. Nagpaalam na si Cleo sa mga magulang niya at umalis na rin sila. Nasa iisang van silang lahat. Nagkukwentuhan ng mga pinsan niyang lalaki pero tahimik lang siya. Nakamasid lang sa labas na bintana. Hindi niya akalaing nilisanin din niyang bansang kinalakihan niya. Mas makakabuti na rin ito para sa kanya't sa baby niya. Mas magiging mabilis ang paglimot niya kay Apollo kapag hindi niya ito nakikita at kung nasa malayong bansa siya. Nang pumasok sila sa airport ay naging agaw pansin sila dahil nakapalibot kay Cleo ang mga pinsan niyang lalaki. Hindi naman nila binigyan ng pansin ng mga taong napapatingin sa kanila. Hinahatid nila si Cleo hanggang sa makapag-check-in siya. Mag-iingat ka dun Cleo. Uwi ka ng mga pinsan niya. Ngumiti naman sa kanila si Cleo. Salamat sa inyong lahat. See you soon. Pagpapaalam niya. Nang makapasok na sila ay kinawayan niya na lang ang mga pinsan niya. Kasama niya naman ang kuya at ang yaya niya. Masakit man ang nangyari sa kanila ni Apollo pero kailangan niya natanggapin na hindi nga silang para sa isa't isa. Hindi magkakasundo mga pamilya nila kahit na ano pa mang mangyari. Natulog lang buong biyahe si Cleo at nagising na lang nang maglanding ng eroplano. Let's go honey. Wika ni Christoph sa kapatid niya. Kinuha naman ni Yaya Melba ang lahat ng mga gamit nila at nauna nang bumaba. Inalalayan pa ni Christoph si Cleo. Nagpahuli na silang dalawa sa pagbaba para hindi na sila makipagsiksikan pa sa mga pasahero. Nang maging maluwag ng daraanan ay saka naman sila bumaba. Si Christoph na nag-asikaso na lahat mga gamit nila saka sila sumakay ng taxi papunta sa bahay nila dito sa England. Inalis ni Christoph ang jacket niya sa kanyang sinuot kay Cleo dahil malamig ang panahon sa England ngayon. Nang makarating sila sa bahay sinalubong sila ng mga katulong na siyang nagbabantay sa bahay. Welcome back Ma'am Cleo. Do you want to coffee or anything snacks? Tanong ng katulong na taga-England din. Just coffee please. Sagot niya sa kanapaupo na sa sofa. Inoon naman ng ibang katulong ang heater ng buong bahay. Yaya, si Cleo lang ang makakausap mo dito. Dahil mga taga rito yung mga nagbabantay ng bahay. Kung kaya mo naman kausapin mga katulong na makakasama mo dito then that's good. Pakiakyat na ang mga gamit ni Cleo sa kwarto niya. Saad ni Christoph kay Yaya Melba. Coffee sir? Tanong ng isang katulong. Yes please. Ano niya naman saka nilapitan si Cleo niyakap-yakap ang unan. Malamig dito, magpapabili na lang ako ng mga makakapal mong damit sa isang katulong para hindi ka magkasakit. Maybe you can use your clothes na iniwan mo dito. Tanging tango lang ang sagot ni Cleo. Bakas ang pagod sa biyahe. This is your coffee ma'am, sir. Ibinaba ng katulong isang tray na may lamang 2 kape. Kinuha ni Christoph ang isa't binigay kay Cleo. If you want to relax, don't come outside if you're alone. Okay? Hindi mo alam ang lugar na to. Nagpupunta tayo rito pero bakasyon lang at ilang taon na rin nang huli tayong pumunta rito. Palagi mo ring isasama si Yaya Melba para may makausap ka at may makausap siya. Ilang araw ka rito? Tanong ni Cleo. I'll stay here for 3 days. Babalik-balik ako rito to check on you, lalo na't buntis ka. Bahagyang ngumiti si Cleo. Kung sana katulad ng ibang lalaki ang kuya niya, maalaga, mapagmahal,
Kaya kang ipaglaban at ipagtanggol, siguro magiging masayang isang babae. You know what, kuya? The woman you will love in the future, she's lucky to have you. Biglang saad ni Cleo. Ramdam ni Christoph na nasasaktan na naman si Cleo at maaring iniisip niya na naman si Apollo. You will meet soon the man you deserve. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero sa tamang panahon. Can I have a hug? Naiyak ng wika ni Cleo. Nilapitan ni Christoph ang kapatid at niyakap to. Hinalikan pa niyang ibabaw ng ulo ng kapatid niya. Mababaw ang luha ni Cleo pero alam na alam ni Christoph kung paano niya pakakalmahin ng kapatid. Please, don't think too much, baby. Huwag ka masyadong magpaka-stress. Isipin mo rin na magiging baby mo. Hindi makakabuti sa inyong dalawa kung palagi kang nag-iisip na pwedeng mahantong sa stress. That jerk doesn't deserve you. Paano kung ipaglaban ako ni Apollo, kuya? Are you going to happy for me? Pinag-isipan pa ni Christoph ang isasagot niya. Hindi siya sigurado lalo na't mortal na kaaway ng pamilya nila ang pinagmulan ni Apollo. Kung naging matinong lalaki lang sana siya at may paninindigan. Kung doon ka masaya, bakit hindi? Mapait na ngumiti si Cleo. Hanggang panaginip na lang ang iniisip niya para sa kanila ni Apollo. Biglang naglaho ang lahat ng mga pangarap nila. Akala niya, katulad niya ipaglalaban din siya ni Apollo, pero isang malaking pagkakamali pala yun. Kasalanan niya rin kung bakit siya nasasaktan ng sobra ngayon dahil binigyan niya ng buong lahat ng tiwala niya kay Apollo. Niniwala siya sa mga pinangako niya sa kanya na mawawalan din pala siya sa hangin. You will heal soon and please help yourself too para mapabilis ang paghilom ng sugat diyan sa puso mo. Tumango na lang si Cleo sa sinabi ng kuya niya. Talikuran man siya ng mundo, iwan man siya ng lahat, nandyan pa rin ang kuya niya para samahan siya. Samantala naman, blankong mukha ni Apollo nang pumasok siya sa kumpanya ng pamilya nila. Lahat ng mga empleyado ay binabati at inuyukuan siya. Nang makarating siya ng conference room ay nandun ng daddy niya at naghihintay sa kanya kasama pa ng ibang mga board of directors. He's here. I just want you to meet my only son and the only heir of this company. From now on, he will work here. Pagpapakilala ni Hector sa anak niya. Nice to meet you all, sir. My name is Apollo Montero and I'm happy to be part of this company. Pagpapakilala niya naman. Nagpalakpakan naman ng mga nasa board of directors. Mabuti naman at naisipan mo na magtrabaho rito, iho. I know you will be a successful businessman too, like your family. Anas na isang board of directors. Thank you, sir. Sagot niya. Nang matapos siyang ipakilala, inihatid naman na siya ng kanyang ama sa gagamitin niyang opisina. Itong magiging office mo. Maiwan na kita dahil marami pa akong gagawin. Pumasok naman si Apollo sa office niya, tilang minuto lang ang lumipas ay pumasok ang kanyang ina na masaya para sa anak niya. See, I told you, ang babaeng yun ang humahadlang sa tagumpay mo. Look what happened in your life when you left her. Ma'am, can you please stop? I already did what you want pero bakit pilit niyo pa rin sinisingit sa usapan si Cleo? Do you really want me to forget about her o baka ipapaalala niyo na lang siya sa akin araw-araw? Napatikim naman ang ina ni Apollo. Well, anyway, I'm happy for you, son. I have to go. Wika niya saka lumabas ng office ng anak. Napapahilot na lang sa sentido si Apollo. Ano kayang buhay ang naghihintay kay Cleo ngayong wala na sa buhay niya si Apollo? Ano kaya ang gagawin ni Apollo kapag nalaman niyang umalis na ng bansa si Cleo? Matuldukan na kaya ng tuluyan ang relasyon nila? Pero paano kapag nalaman niyang nagkaanak siya kay Cleo? Ano ang gagawin ng binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.